Isang Pilipinong engineer na naglalayong maabot ang tuktok ng Mount Everest ang nasawi. Nangyari yan sa Camp 4 na tinaguriang death zone dahil sa mababang oxygen level. Habang naghahanda na siya para sa huling bahagi ng pag-akyat sa pinakamataas na bundok sa buong mundo. May report si Rafi Tima. Pasok marahil sa ultimate bucket list ng maraming hiker at mountaineer na maakyat ang pinakamataas na bundok sa buong mundo, ang Mount Everest. Ang taas nitong 29,000 feet, katumbas ng halos 2 Mount Apo. Pero ang pangarap na maabot ang tuktok o summit ng Mount Everest, hindi na matutupad ng Pinoy engineer na si Philip PJ Santiago na binawian ng buhay sa gitna ng kanyang pag-akyat doon. Kabilang siya sa Mountaineering Association of Krishna Nagar Snowy Everest Expedition 2025 na nakaabot sa Camp 4. Nitong nakarang linggo, tinamaan ng avalanche ang kanyang grupo. Nawalan siya ng malay at nasugatan sa pisngi. Matapos ang 6 na araw na pahinga, binigyan siya ng go signal sa summit push ng kanilang doktor. Sisimula na po sila mag-training. Pero habang naghahanda para sa huling bahagi ng pag-akyat, binawian ng buhay si Philip sa Camp 4. Ang Camp 4 ay nasa tinaguriang death zone na may taas na halos 8,000 meters above sea level. Sa altitude na ito, mas mababa na ang level ng oxygen, kaya karaniwan ang nagsusuot dito ng supplemental oxygen ng mga climber. Dagdag sa hirap ng pag-akyat, ang nagyayelong temperatura at extreme weather. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang dahilan ng pagkamatay ni Philip dahil hindi pa rin naibababa ang kanyang labi. Mula sa Camp 4, susubukan sana niyang maging ika-6 na Pilipinong makarating sa tuktok ng Mount Everest. Bitbit niya ang kanyang advokasya para sa Clean Water Philippines at paglaban sa children's cancer na nasambit pa niya bago ang kanyang Mount Everest hike. Cure children's cancer. Climbing Mount Everest is very little compared to the battles these little warriors are facing every day. And we aim to give attention and awareness to their plight and for their cause. Family, friends, supporters and sponsors, we thank you. Together, let's do this. Kasama niya ang pinsang si Carl Santiago bilang base camp support staff. Base sa mga ulat, si Philip ang unang dayuhang hiker na nasawi sa Mount Everest sa climbing season ngayong taon. Dahil sa overcrowding at pagkamatay ng ilang hiker doon, kamakailan inanunsyo ng Nepal na mag-i-issue lang sila ng Everest permit sa mga climber na nakaakyat sa isa sa mga 7,000 meter mountain sa Nepal, bagay na tinutulan ng ilang grupo ng mountaineer. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagtatago na umano ang lalaking walang awang ng balibag sa isang tuta sa Pasig City. Nahuli kamang pananakit sa tuta na posibleng maputulan ng paa. May report si EJ Gomez. Halos di tumigil sa pag-iyak ang tutang iyan sa Barangay Santolan, Pasig. Yan ay matapos itong ibalibag sa semento ng isang lalaki. Dahil sa lakas ng pagkakabalibag, di na maigalaw ng tuta ang isa niyang paa. Ayon sa ilang saksi, lasing noon ang lalaki sa video at bigla raw ng gulo sa lugar. Ilang beses pa raw nitong pinagpapalo ang tuta bago ito ibinalibag. Napatabi na lang po siya sa isang gilid, tas di na makabangan sa sobrang hilo. Siyempre nanghina. Kwento ng amo ng tutang si Kikiam, pinsan niya ang nahulikam na lalaking nanakit sa alaga niya. Sabi niya, ay nangangagat ka. Bigla niya pong pinaghahabol po ng tsinelas, ng pasampas niya po, sinipa. Sinipa niya pa po yun eh. Matapos ang insidente, nagsumbong pa raw ang kanilang pinsan sa barangay dahil nakagat daw siya ng aso. Pero ayon sa barangay, wala naman silang nakitang bakas ng kagat sa katawan ng sospek. Nagpa-blatter siya. Ang sabi niya, nakagat siya ng aso. Lasing nga siya ng motor rito. Ang dating nga dito, parang siga pa nga dating eh. Kasi sabi niya, ayaw daw sagutin ng may-ari. Siya na lang daw magpapasaksak sa sarili niya. Naisugod naman sa veterinaryo ang tuta, pero posibleng maputulan ito ng isang paa dahil sa tinamong crack sa buto. Ito ay clearly act of cruelty. Ito yung exact act na pinagbabawal ng Animal Welfare Act. Itong pangyayari na to nakakagalit dahil napaka-defenseless ng aso. Kung mapatunayang lumabag sa Animal Welfare Act, posibleng makulong ng 1 hanggang 2 taon ng sospek na isang tricycle driver. Ipinatawag siya ng barangay pero hindi sumipot. Nung makita po nila yung tricycle, iba na po yung bumibiyahe. At ang sabi po nung tiyahin, wala na raw doon. Umalis, nagtago, nagpunta na po ng Pampanga. Itutuloy rin daw ng may-ari ng tuta ang paghahain ng reklamo.
Mas maganda pong sumuko na po siya. Huwag na po siya magtago. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tapos na ang pagbibilang ng boto ng National Board of Canvassers para sa pagkasenador. Sa inilabas ng COMELEC na National Certificate of Canvass, pasok sa Magic 12 sina Bongo, Bam Aquino, Pato de la Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, Ting Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Tito Lapid at Amy Marcos. Pasok naman sa top 6 na party list groups ang Akbayan, Duterte Youth, Tingog, 4Ps, ACT-CIS at Ako Bicol. Ayon sa COMELEC, alinsunod sa proseso, dadaan pa ito sa audit, kaya hindi pa ito matatawag na full and official count. Hindi pa man na ipoproklama pagiging bahagi na ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sina incoming party list representatives Laila de Lima at Shell Diokno. Ang Senado na tatayong impeachment court naghahanda na rin. May report si Tina Panganiban Perez. Malinaw mang maka-Duterte ang ilan sa mga kasalukuyan at papasok na senador, hindi raw masasabi ni Senate President Chis Escudero kung boboto sila para i-acquit si Vice President Sara Duterte. Yung mga in-endorse dati, kinakalaban na nila ngayon yung mga nag-endorse sa kanila. Ayokong pangunahan, ano man ang magiging resulta ng impeachment. Hayaan nating tumakbo ang proseso. At kahit magharap-harap ang magkakalabang paksyon, inaasahan ni Escudero na hindi magiging circus ang impeachment trial. Mga veterano, batikan sa legislation, sa parliamentary rules ang mga ito. We will maintain order and we will keep order within the impeachment court. Ang nagbabalik Senado na si Kiko Pangilinan, titingnan daw ang ebidensyang ilalapag ng prosekusyon. So, tingnan natin ano ang magiging ebidensya, etc. We will just have to uphold the rule of law. Sa susunod na linggo, padadala na ng Senado ang Kamara ng notice na kailangan nilang ipresenta sa Senado ang impeachment charges laban sa bise. Ang prosecution panel mula sa Kamara nagsimula na rin paghandaan ang nalalapit na impeachment. Magiging bahagi ng prosekusyon sina dating Senador Laila de Lima at Attorney Chel Diokno, mga party list nominee na inaasahang papasok sa susunod na Kongreso. Di pa man na ipoproklama, tinawagan na sila ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Romualdez, kasama sina de Lima at Diokno sa mga pinakarespetadong abogado sa bansa. Magiging ambag daw nila ang kredibilidad, balanse at lalim sa proseso ng impeachment. Ayon kina party list nominee Laila de Lima at Chel Diokno, hindi pa napag-uusapan kung anong articles of impeachment ang gusto nilang hawakan o itatalaga sa kanila. Pero siguradong paghahandaan daw nilang mabuti ang impeachment trial. Paglilinaw naman ni de Lima, hindi niya tinanggap ang pagiging prosecutor para gumanti sa mga Duterte. Si de Lima ay isa sa pinakamatinding kritiko noon ni Pangulong Rodrigo Duterte at sa ilalim ng Duterte administration, nakulong siya ng halos 7 taon hanggang sa ibinasura kalaunan ng mga korte ang lahat ng kaso laban sa kanya. I'm not the kind of person who does things out of personal vendetta or vindictiveness. It's all about really contributing to the attainment of justice and accountability. Si Diokno naging bahagi ng impeachment trial ni Pangulong Joseph Estrada noong 2001 bilang private prosecutor. Tulad ng naging karanasan ko nung dati sa impeachment process, kailangan ayusin at tibayin ang ebidensya, ang mga testigo at ang i-representang mga exhibit. Si Congressman Joel Chua, naniniwalang malaki ang maitutulong ni de Lima at Diokno sa kaso laban kay Vice President Duterte. Well, malaking bagay po silang dalawa. Considering yung kanilang credentials, experience, alam naman po natin na mga batikang abogado yan, malaking maitutulong nila sa uusad na impeachment. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
I'm lying if hindi ko sasabihin na medyo nasasaktan ako minsan sa social media, sa mga nababasa ko. Miss Universe Philippines first runner-up Winwin Marquez aminadong apektado ng bashers. Sa Fast Talk with Boy Abunda, sinabi niyang sa pamilya siya humuhugot ng lakas. Sila yung nagsasabi na, huwag ka maniwala dyan, ito ka, dito tayo, this is your core. And that is very important. Barbie Forteza, busy sa back-to-back projects. Kagagaling lang ni Barbie from South Korea kung saan nag-taping siya ng Beauty Empire na isang revenge drama series kasama si Kailin Alcantara. Ay, nako, sobrang saya, sobrang saya. Challenging. Dumiretso agad si Barbie sa last shooting day ng horror suspense movie niyang P-77. Pagmamalaki niya, makapanindig balahibo ang maraming eksena sa pelikula. Kapuso reality singing competition na The Clash muling magbabalik with a brand new season na puno ng twists. Makakasama pa rin bilang Clash Masters sina Julian San Jose at River Cruz. At ang OG judges mula pa noong Season 1 na sina Ai de las Alas, Lani Misalucha at Christian Bautista. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.